Mga public officials noon ay mahiyain pa. Mga Shy mahiyain type pa sila. direct. Dati-rati daw, ang mga yan ay butiki lang. Butiki? Opo, kinalaunan po ay naging mga bayawak. Ngayon, naging mga buwaya. Pero ngayong Gen Z generation, ang mga ito'y mga Dinosaur na. Sabi ko. Ang pagiging ombudsman kasi hindi yan pwede sa mga politiko o may mga kamag-anak dyan sa politiko o isang bayaran na kagaya ni Boyeng Rimulya. Kasi ang ombudsman po independent po yan, yan ang dapat mag-imbestiga doon sa mga magnanakaw. Ngayon, kaya gusto ni Boyeng Rimulya na magpa-appoint dyan sa ombudsman para yung mga magnanakaw, si Salvico at ang mga amo ng magnanakaw ay mailayo dito sa mga nakawan sa gobyerno at ang ipapresenta nila para mabura yung mga Duterte na alam naman natin na sila ang nagpaganda sa ating bansa. Yan yung purpose ni Boyeng Rimulya. Kasi si Boyeng Rimulya, tuta yan eh. Tuta yan. Kahit isang truck pa, ang subpina o warranty padala ninyo, sasabihin ko na si Boyeng Rimulya, tuta at hindi siya pwedeng maging ombudsman. Silent generation. Kala ko boomer sila. Silent Bago. generation. Silent generation kayo kasi tahimik lang kayo? Hindi, palagay ko dahil noong mga panahon yung silent movies pa eh. Yung Wala silent. pang talkies direct, ha? Kala- Charlie Chaplin time pa eh. Nakakita mo yun? So, sa lahat din po ng mga 90 years old na ngayon, good morning po sa inyo lahat. Praise God. Amen, Praise amen. God. Amen. Malaking blessing yun. Kung sino man yung kaibigan mo na yan. Ang laking Parang blessing nun. Former Sec Kaping De Jesus, na 90 years old na. Alam mo ba kung ilang presidente ang inaabot ng mga nasa 90 anyos ngayon? Ilan na nga ba? 16 na presidente, baby girl. Oo, 16 na po. May nagbago na po ba? 16. Oo. Nagsimula yan, mga kapatid, after ni Emilio Aguinaldo, sino sumunod? Sino nga sumunod? Damputin Si na yan. Manuel L. Quezon. Ba, yung movie ni Eko yan. After ni Quezon, si Laurel. Ba, Oo. ang Nakita husay mo ng yun? memory nito. Best in Hindi, Civica at Kultura. Hindi nakita mo yun, 16 na presidente. Kamusta naman daw yung mga nakakausap mo? Hindi nga Sila eh. ba So, ay... magmula kay Quezon, Oo. kay Laurel, kay Osmeña. Oo, ayan naabutan pa. nila yung punita ng sedula, ganon? Kasi nag-Aguinaldo pa siya eh. Hindi, Bonifacio yun. Oo nga. Panahon Yun nga ni yung Bonifacio. papunta. Papunta doon pero yun montik nang abutin yung si Aguinaldo. Anyway, so 16 presidents. Wow. Damputin na yan. Oo. Oo. Sabi nga niya, lahat daw ito inabutan niya magmula nga kay Quezon. Diba? Hanggang sa dumaan na po, mga kapatid, si Quirino, si Rojas, and then si Macapagal, si Marcos Sr. Bagong Pili. Marcos Sr. Okay, hanggang kay Marcos Jr. ngayon. Oo, bagong Pilipinas. Oo, si Marcos Jr. na pang-17 presidente ito. Kaya sabi niya, sa edad na 90, he is looking forward sa 2028 elections kung saan ang kanyang sinasambit na susunod na Pangulo ng Pilipinas ay si Robin Padilla. Nagpahayag na ba si Senator? Natatakbo siya? Oo. Lakas ng tawa ni Talaga si Direk, Ted, alam mo, ikaw talaga Ted Filon na. Oo. Nagpahayag na ba si Senator Robin? Hindi, nagbibiro lang natin kaibigan ko. Talaga. Anyway, sige, saan tayo napupunta mga Hindi, kapatid? gusto ko sana itanong doon sa kaibigan mo kung kamusta over the years, doon sa 16 na presidente hanggang sa pang-17. Ano ba ang Pilipinas? Umuusad? Hindi, O pabalik tayo? Alam mo, ang ganda ng kanyang sinasabi. Ito, Oo. sinimulan mo ito. Oh, Sandali sige. lang ho, Gusto sa mga ko itanong, nakikinig ngayon sa syempre. atin, Sa mga- sabik na ho sa mga balita. Ito, Sa mga ganyan, masarap makinig ng kwento sabi niya, eh. alam mo, ang kagandahan sa henerasyon nila nga. So, naranasan nila, nung panahon na iyon, ang komunikasyon lamang ay Morse code. Di ba? Morse code. Hindi ako nagbibiro. Ha? Morse code. Yes. Ang hirap naman mag-usap ng panahon nyo. Inabutan mo yung siglo na ang komunikasyon ay Morse code. Telegraph. Napunta ng telegram. Di ba? Na inihahatid pa ng kartero na nakabisikleta.
Hindi naman niya Oo, naabutan papunta yung... sa mga bahay-bahay. Hindi nga Oh, pero ang ito nga. gamit na nun, And then- papel o bato nung nagsusulatan sila? Ha? Papel o bato? lang. Hindi nga. Hindi nga ang gaganda. Ang gagandahan nga, inabot ka yung, ikaw, mapalad ka kung naabutan mo yung ganong siglo, ganong ori, ha? Nang hindi that time kasi yun na yung technology eh. Hanggang sa ngayon na meron ng meron maliban sa text, Social maliban media. sa wireless phone, meron na po tayong internet, di ba? Yes. Oo, kaya nga sabi niya, siya daw ho'y mapalad na maranasan ang lahat ng ito, pati itong siglo ng experience. Pero sabi niya, kakaiba lang daw ho nung panahon nila. Ang sabi niya, yun daw pong mga nanunungkulan sa gobyerno, yung mga public officials noon ay mahihiyain pa. Mga Shy type mahihiyain sila. pa direct. Dati-rati daw, ang mga yan ay butiki lang. Butiki? Opo, kinalaunan po ay naging mga bayawak. Ngayon, naging mga buwaya. Pero ngayong Gen Z generation, ang mga ito ay mga Dinosaur? Dinosaur na. Sabi ko. Kaya pala ganun yung t-shirt na ginawa ni Tita Dina sa akin last time. Buhayang mukhang dinosaur. ngayon daw, iba na, climate change. Oo, palaki ng palaki Magmula sila, sa pagiging butiki, nung siglo ho, mga kapatid, ng panahon ni Manuel Quezon, ngayon po mga dinosaur na po Sa sila. bagay, tama naman yan. Hoy! Uy, totoo yan kasi Sige. si Pangulong Marcos na mismo nagsabi. Sa Nagtatabaan mismo daw. dinosaur? Hindi. Ay, Pero meron siyang inatendan na isang Okay. papiging at parang sinasabi niya nagtatabaan daw yung mga nasa camera. Oo, yun ang sabi niya. kasi nandun si Janet. Ha? Sa camera? Si Janet nandun, di ba? Si Janet? O, garing, di ba nandun, present? Baka napansin niyo, tumataba si... Oh, kasi may nagpapakain daw na masarap, kaya nagtatabaan. Yun ang sabi ng Ay, naku, ang Pangulo. haba ng ating kinaing oras dito. Kaya nga, pero totoo naman yung sinasabi mo, it's a Na blessing to still be alive. Lalo pa kung 90 years old ka na. At naabutan mo yung simple pa lang ang buhay sa ngayon na ang bilis mo malaman ng balita. 'Di ba? Kahit nasa bahay ka, kahit nasan ka, pwede mo kontakin ng loved one mo. Pero mas ang nakakausap ko pa rin na mga kasing edad mo halos, ang sinasabi, kung sila daw ang tatanungin, ayaw nila yung social media na iyan. Hindi Akala nila ko ayaw masyadong nila gusto. tumanda. Tumanda. Oo. Pero sabi nga, sabi niya, pero hindi ko kayang talunin si JPE. Oo, Yun ang iba sabi niya yun. sa karanasan. Sabi ko, ano bang edad ang gusto mong abutin? Ay, sabi niya, ako kung ano lang ibibigay sa akin, ika niya. Kasi nga daw, hindi mo maaaring talunin yung isa. Kasi sa totoo lang daw po, itong si Jay, ay advance party ni Moses. Para sa second coming. Ang aga mo naman. Ikaw talaga. Nandun lang tayo sa kanta kanina. Napunta na tayo dito sa second Ikaw coming. talaga eh. Sige. Makita mo, advance party ka ni Moses. Basta ako naman, alam mo ako kahit anong edad din ako, basta I lived my life fully. Pero sana bago mo ako kunin, Lord, unahin mo sila. Itong mga magnanakaw na ito. Sana mauna po sila. Opo. Ay, nako. So okay lang ako kahit anong edad, basta masiguro ko na lahat ng mga buhayang pa-dinosaur na ay wala na po dito sa mundong ibabaw. Don't wish, ha? Oo, yun ang aking wish. Don't wish. Baka mangyari yan. Mauna talaga sila. Ha? Hindi, alam mo, magbibilis-bilis ka. hindi. Kasi- Sa dami ng mga yon, Okay. matagal-tagal ha, Sige. hindi uso yung 4 minutes na Sige. song. Anyway. Bago sila mapanagot, Opo. ang mas bagay na awitin, 1,000 years. Kanina nakikinig ako dun kay sino ito yung pinanggalingan natin, si Ma'am Ruth. May isang Pinanggalingan mo. Okay. nag-comment. Sige. Sabi dapat daw sa susunod na rally isama daw ang judikatura. Yung sinasabi. Kasi apakabagal daw ng justice system nga dito sa bansa. Sige, 1,000 years talagang So, abutin. mamaya po, let's get serious mga kapatid. Yes. Ano po? Kasi nga ito ho'y dinadaan lang po natin sa patawa-tawa, pabiro-biro, but definitely po, ang ating pong bansa ngayon ay may sugat. At ang sugat na ito ay nagnanaknak. Ano po? At ang sugat na ito, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan po gagaling. Kaya tayo po'y walang choice din. Sa lagi po nating panalangin, na idulog ang lahat ng ito
sa kabanalan po at kapangyarihan ng ating Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa amin pong paggising today. Tinawag ng Malacanang na wishful thinking yung panukala ni Senator Alan Peter Cayetano na magsagawa ng snap elections para sa Pangulo, Vice Presidente, mga mambabatas at lahat ng opisyal sa gobyerno. Pero ito, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang oras ang pamahalaan para pag-usapan ang mga personal na kagustuhan ng isang tao. Pinaliwanag naman ni COMELEC Chair George Garcia na hindi maaaring magkaroon ng snap elections dahil technically itinakda ng 1987 Constitution ang tiyak na termino sa lahat ng halal na opisyal. Ang tanging snap election sa bansa ay naganap noong 1986 sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pero nauwi po to sa People Power Revolution. Kaya git ni Garcia na iba na ang sistema ngayon dahil sa paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno at pagkakaroon ng fixed terms para sa mga opisyal. Nabanggit nyo po, Attorney Sal, sa recent statement nyo po regarding sa reaction nyo kay Senator Alan Peter Cayetano at kung maaari lang po, pwede mo na basahin yung statement niyo, Attorney? Sige po. So, on Cayetano's proposal to have a snap elections for all elected officials to resign and not to participate in one election cycle. The proposal will never see fruition. It is an impossible dream. The current elected officials, with the exception of the proponent and maybe a righteous handful, will never give up their positions voluntarily. Like a leech, they will cling to their source of power, influence, and wealth. If the purpose is to have a fresh start and a clean slate, the solution is the establishment of a revolutionary government and the abolition of Congress constitutionally. Short of that, the vicious cycle of electing corrupt officials who will plunder the nation's wealth will continue. Yan po. Sa mga hindi po kahapon sa ating programa, Attorney Sal, maaari nyo po ulit ipaliwanag ito sa ating mga kababayan. Gaya ng sinabi ko dyan sa aking pahayag, yung proposal na yan ay hindi maisa sa katuparan. Isang imposibleng pangarap sapagkat unang-una, yung mga bagong halal, hindi mo maasahan yun na pumayag sila. Sapagkat para sa kanila, unang-una, sasabihin nila, teka muna, hindi naman kami kasama niya, ba't pati kami dinadamay mo. Pangalawa, yung karamihan sa kanila, kaya tumatakbo yan. Dahil nga nakita nila yung mga nauna sa kanila. Pag lumalabas, o pag nakaupo na, ay nagiging mayaman. Nagiging ma-influensya. Ang laki ng kapangyarihan. Madalit sabi, ito ang source ng kanilang influence, power, and wealth. Kaya hindi sila maaaring tumalikod dyan. Pinaghirapan nila yan. Kaya hindi mo maasahan na voluntaryo silang bababa. Kaya hindi mangyayari yan. Maliban na lang siguro kung si Alan Cayetano at yung ilang pang may mga naniniwala sa kanyang ideya, magbitiw sa tungkulin. Ang kanyang predicate kasi, ang premise niya kung bakit nag-snap, sabi niya, ang taong bayan ay galit na. At ang korupsyon ay pumasok na sa kalitlitang ahensya ng gobyerno. Nagsimula sa pinakamataas. Walang nakaligtas na sangay ng gobyerno. Ekutiba, legislatura, pati judiciary, pinasok ng katiwalian. Kaya sabi niya, magsimula tayo. Let's start a new. Kailangan baguhin na natin ang sistema. Lahat ng mga nahalal, mula sa presidente hanggang sa mga kongresista, ay bumaba sa tungkulin, magkaroon ng snap presidential elections, at huwag nang tumakbo sa susunod na halalan para may bago tayo. Ang problema nga, unang-una, kailangan mo ng magkaroon ng pagbabago ng saligang batas.
Hindi yun naman basta po pwede yan. Ang maaari lang na gawin, kung gusto mong isakatuparan yan, mas madadali kung tatayo ka, lilikha ka, mag-i-establish ka ng isang revolutionaryong gobyerno. Kasi pag revolutionary government, papawalang bisa mo na. Ang saligang batas, gagawa ka ng sariling batas at i-abolish mo ang Kongreso at ipakukulong mo lahat. Wala kang sasantuin. Yan ang pinakamagandang solusyon dyan. Naka-epektibo pa. Pero kung hindi mo gagawin yan, maniwala po kayo, paulit-ulit lang yung vicious cycle na paghalal ng mga tiwaling opisyales. Papalit-palit lang ang mga dinastiya, papalit-palit lang mga tiwali. Magkakaroon tayo ng mga miyembro ng Kongreso na magnanakaw, o kaya mga idiots, mga clowns. Walang pagbabago yan. Maniwala kayo. Ulit-ulit lang yan. Tingnan niyo ang ating kasaysayan. Hindi naman nabago yan eh. Kasi nga, yung mayoriya, karamihan sa ating mga botante ay kulang sa formal na edukasyon. Yan ang matagal na nating sinasabi. Pero kung meron kang revolutionaryong gobyerno, dineklara mo, at yung Kongreso ay i-abolish mo na. Hindi katakot-takot na bilyon ang masisave mo. Ngayon ang gagawin mo sa national budget, ang kalahati nun, i-google mo sa papag-aral ng lahat ng mga Pilipinong libre hanggang makarating sila sa koleyo. Maniwala kayo, pang isang lipunan ay binubuo ng mga edukadong tao ay walang ganyang lalabas sa halalan. Sapagkat sila, ang pipiliin nila ay ang kasing talino nila, kasing husay nila, kasing linis nila, at hindi sila mapopola, hindi po sila mapepenta, hindi sila matatakot, hindi sila mapapakiusapan. Yan ang kailangan natin, yung edukasyon talaga ang root cause ng lahat ng paghihirap ng bansang ito at ng mga katiwalian na yan. Ayan po. Nasa tamang edukasyon talaga ang susi niya na Attorney Sal. At well, yan na, history repeats itself. Kung paulit-ulit tayong ganito, Attorney Sal, wala talagang mangyayaring pagbabago. Samantala po, pinalawak ng Anti-Money Laundering Council ang investigasyon sa flood control, corruption upang masaklaw yung mga ari-ariang itinago sa ibang bansa. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, tinutukoy na nila ang mga offshore bank accounts, real estate at iba pang pag-aari na posibleng galing sa illegal na pondo. 4 na freeze orders na ang inilabas ng Court of Appeals na sumasaklaw sa 1,620 na bank accounts, 163 na mga sasakyan, 4 na po na mga ari-arian, 54 na insurance policies at 12 e-wallets na may halagang mga 4.2 billion pesos. Nagbabala rin yung AMLAC, attorney, sa mga bangko at casino na maaaring managot kung lalabag sila sa anti-money laundering rules. Tingin niyo po ba, Attorney Sal, sapat na po ba ang ginagawa ngayon ng AMLAC sa pag-freeze ng mga sangkot sa kontrobersyang ito? Sino ba mga pinipris niya? Bakit yung mga iba hindi niya pinipris? At dapat si Martin, napris na ba nila yung kayamanan ni Martin? Napris na ba nila yung mga tinutukoy ng mga senador? Wala yan. Talagang mga isang revolutionary gobyerno. Kung gusto mong maipakulong lahat yan, freeze lahat yan, revolutionary gobyerno ang kailangan mo. Yan namang revolutionary gobyerno. Merong batayan na legal yan sa saligang batas. Sapagkat ang saligang batas ay nagbibigay ng tungkulin sa gobyerno. Ano ba ang tungkulin ng isang gobyerno? Ang bigyan ng proteksyon, ang lumikha sa kanila na ang taong bayan at pagsilbihan sila. Pag yan, gobyernong yan, ay nabigo, ang puno ng gobyernong yan ay ang may tungkulin na ayusin ito at pwede siyang magdeklara ng revolutionaryong gobyerno. At kung hindi niya kaya, ang taong bayan
ang magsasagawa nito. Yan namang sandatang lakas. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi nila alam ang trabaho nila. Kaliwa-liwanag sa saligang batas na sila ang protektor ng sambayanan. Pag ang sambayanan ay hindi na mapagsilbihan at ang interes ng taong bayan ay hindi na maituwid, maipagtanggol, ang sandatang lakas ang pwedeng gumalaw upang sirain, buwagin ang mga lumalabag sa saligang batas. Kaya itong si Browner, sinasabi niya, hindi raw mangyayari yung pagbabago sa ilalim ng kanyang panunungkulan under his watch. Hindi niya alam. Talagang clueless itong mga ito. Hindi ko malaman kung dahil ayaw nilang gawin na makialam. Kasi hindi naman kailangan na ikaw ay lumikha ng isang punta. Hindi mo kailangan mag-stage ng coup. Hindi mo rin kailangan magsagawa ng mga karahasan. Ang gagawin lang ng AFP, pupuntahan si Presidente Marcos Jr. Mr. President, we are the protector of the people. If you cannot do your job, we will help you do it. Diba? Ganun lang kasimple yun. Sa anong paraan, Attorney Sal, na tutulungan siya ng AFP, Attorney Sal, yung in a positive way kaya o negative way? Sasabihin niya, kaya mo ba, Mr. President, na gawin ito, gawin yan? Dahil kung hindi mo kaya, kami gagawa. Pati ikaw, kasama ka dyan. Ayan nga. Actually, Attorney Sal, tama kayo kasi yung kanina sa nabanggit natin na impormasyon, parang yun nga, tila walang, hindi kapansin-pansin yung kawalan ng freeze order laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, pati yung sila Zaldico. Sa kabila ng mga testimonya at yung mga ebidensya na iniuugnay sa kanila, parang wala pa ring action yung AMLAC doon. So hopefully, masali na rin sila sa mga susunod na araw, Attorney. Pero ito po, matapos ang mga empleyado ng DPWH, kung matatandaan niyo po, Attorney Sal, nung nakaraang mga linggo ay dahil nga sa sumabog yung issue ng flood control projects, nadadamay din yung mga empleyado ng gobyerno sa galit ng taong bayan kasi ilang kawani ng House of Representatives ay tumigil na rin sa pagsusuot ng uniforme upang makaiwas sa pangungutya ng publiko kaugnay nga sa issue nitong flood control projects. Ayon kay Speaker Faustino D. III, may ilang empleyado na nag-aalis na ng uniforme, Attorney, bago bumiyahe dahil sa takot nga na mapahiya sila o mapagbintangan. At aminado naman si Speaker D na bumagsak ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Ngunit hinimok niya ang lahat na magkaisa upang maibalik itong tiwalang ito sa pamamagitan ng katapatan at tunay na serbisyo publiko. Iyon nga, naugnay ang ilang mababatas kabilang nga sina Romualdez, sila Zaldico at umano'y may mga kickbacks sa mga proyekto ng DPWH. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, resulta na nga talaga ito ng yun nga, kawalan ng tiwala ng taong bayan, pati nga yung mga ordinaryong or empleyado ng HOR ay nadadamay. Wala na, hindi mo na mababago ang perception ng tao sa katiwalian, sa korupsyon. Hindi na mababago yan. Kahit na anong gawin mo dyan, tuloy-tuloy na yan. Unless magkaroon ng isang radikal na hakbangin ng pamalaan o puno nitong ating gobyerno, hindi na mabubura ang perception, ang galit, ang puot ng taong bayan. Tuloy-tuloy na yan. Yung iba't ibang pwersa na iba-ibang ideolohiya, magsasama-sama yan. Yung November 13 yan, na ang pagkakalam natin na nag-organize dyan ay mga dilaw. Maniwala ka, sasama ng kaliwayan, sasama ng mga grupo ng naniniwala kay Pangulong Duterte at magkakaisa yan hanggang mabuo ang isang united front gaya na nangyari sa EDSA 1 at EDSA 2. Maniwala kayo, walang ibang patutunguhan yan.
doon pa rin. Sabi nga sa haba-haba ng posisyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Yan na, Attorney Sal. Sa ganitong pagkakataon, sa EDSA pa rin ang tuloy nila. Anyway, ito na po, Attorney Sal, isa rin sa mga issue na yan, pinakatututukan natin. Ito nga issue ng pagiging ombudsman ni Secretary Boying Rimulya. Kasi naisumitin na ng Judicial and Bar Council kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung shortlist para sa pagtatalaga ng susunod na ombudsman. Kaya nga, kasama sa listahan si Justice Secretary Rimulya. Narito balita ni Margot Gonzales. Usap-usapan na si Justice Secretary Boying Rimulya na ang papalit sa nagretirong si dating Ombudsman Samuel Martires. Noong araw ng linggo, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na si Rimulya na ang itatalagang ombudsman ng kanyang kapatid. Hindi malayo mangyari ito dahil sa isinumiting shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pasok ang pangalan ni Rimulya at 6 na iba pa sa posisyon gaya ni dating COA Chairperson Michael Aguinaldo, Retired Court of Appeals Associate Justice Stephen Cruz, SC Associate Justice Samuel Garland, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng OP na si Annalisa Logan, Retired SC Associate Justice Mario Lopez at si Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musngi. Matatanda ang 17 ang sumalang sa evaluasyon at deliberasyon ng JBC at 7 lamang ang nakapasok sa shortlist. Ilan sa mga hindi nakapasok ay sina dating BIR Commissioner Kim Hinares, dating PDP Laban Officer Melvin Matibag, PCSO Chairman Felix Reyes at si DILG Undersecretary Romeo Benitez. Si Rimulya na pang 7 sa listahan, patuloy pa rin daw magtatrabaho sa DOJ. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow, kasi marami pa kaming tinatapos. Kaya tingnan natin how it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Ang mga tutol kay Rimulya nagtungo naman sa Korte Suprema at ipinakita ang kanilang pagkadismaya sa kalihim. Ayon kay Park Pangilawan, mahirap na raw ang paghahanap ng hustisya kung si Rimulya ang itatalaga sa posisyon. Ang pagiging ombudsman kasi hindi yan pwede sa mga politiko o may mga kamag-anak dyan sa politiko o isang bayaran na kagaya ni Boying Rimulya. Kasi ang ombudsman po, independent po yan, yan ang dapat mag-imbestiga doon sa mga magnanakaw. Ngayon, kaya gusto ni Boying Rimulya na magpa-appoint dyan sa ombudsman para yung mga magnanakaw, si Salvico at ang mga amo ng magnanakaw ay mailayo dito sa mga nakawan sa gobyerno at ang ipapresenta nila para mabura yung mga Duterte na alam naman natin na sila ang nagpaganda sa ating bansa. Yan yung purpose ni Boying Rimulya. Kasi si Boying Rimulya, tutayan Tutayan. Kahit isang truck pa ang subpina o warranty padala ninyo, sasabihin ko na si Boying Rimulya